Hi everyone! Magandang umaga, tanghali, hapon at gabi sa inyong lahat. Welcome dito sa aking YouTube channel. Ako nga palang muli si Lermo Novales Sarmiento, ang writer at author ng aklat na to na pinamagatang Life in 3 Parts. Ang layunin at mission ko ay para magbahagi ng salita ng Diyos ng Ebanghelyo sa buong mundo at para din linangin ang buhay espiritual ng bawat tao para tanggapin nila ang katotohanan sa mga aral ni Jesus na templo ng Espiritu Santo ang ating katawan at tayong mga tao ay hindi nabubuhay para sa sarili lang natin o dahil sa mga pagkain na kinakain natin. At sa araw na to, ang topic ko ay, bakit mali ang pumatol ka sa kapwa mo lalaki o kapwa mo babae? Una sa lahat, gusto kong ibahagi sa inyo ang katotohanan na tayong mga tao ay hindi mga tao na ipinanganak lang sa laman, kundi tayong mga spirito rin na ipinanganak sa spirito ng Espiritu Santo. Dahil ang ating kaluluwa, espiritu yan. At yan yung tinanggap ng lalaki at babae na siyang buhay na ipinahiram sa atin ng Espiritu Santo na kawangis ng Diyos. Na siyang aalis sa ating katawan kung kaya tayo mamamatay at lilisan dito sa mundo. Ang ating kaluluwa ay muling babalik sa Espiritu Santo para humarap sa paghukom base sa ating mga gawa at pananampalataya. At maliwanag na sinabi ni Jesus na ang kasalanan na walang kapatawaran ay kapag nilapastangan mo ang Espiritu Santo. At ang mga immoral na gawain katulad ng pangangalunya, pakikiapid, pagbebenta ng aliw, o yung pagpatol mo sa kapwa mo lalaki o kapwa mo babae ay mga gawaing immoral na walang kapatawaran sa Espiritu Santo dahil binababoy ng tao ang sagradong tahanan ng Diyos, sagradong tahanan ng Espiritu Santo sa mga kamunduhan at kalaswaan. At sa panahon natin ngayon, nakalat na ang mga bakla at tomboy at ang mga bakla at tomboy ay sila pang nagiging mapagmataas at mayabang sa Espiritu Santo dahil tinataas nila yung pride nila. Meron silang sineselebrate na Pride Month. At mas sinusuportahan ng mga tao dito sa mundo ang mga bakla dahil for unity daw, yung equality. Pero ang katotohanan, hindi natin kayang linlangin ang Espiritu Santo na siyang Diyos na may pag-aari ng ating buhay. Honestly, dalawang kasarian lang ang nilikha ng Espiritu Santo, ng banal na Espiritu, lalaki at babae lang. Ang lalaki na pumapatol sa kapwa niya lalaki ay mga antikristo na lumalapastangan, nagmamataas at nagmamayabang sa Espiritu Santo dahil tumalikod sila sa katotohanan, sinasalungat nila ang katotohanan at sinasalungat nila ang Espiritu Santo na siyang Diyos na may pag-aari ng buhay nila dahil mas pinili ng mga bakla at ng mga tomboy ang mamuhay sa kasinungalingan at pagkukunwari. Sinabi ni Jesus na suriin niyo ang bawat espiritu kung nasa panig sila ng Diyos. Ang Espiritu Santo na nananahan sa ating katawan ay ang Diyos Ama, na siyang nagsugo kay Jesus ay ang may pag-aari ng buhay ng bawat tao. Dahil templo ng Espiritu Santo ang bawat katawan ng tao at ang Espiritu Santo na nasa katawan ni Jesus ay ang siyang Alpha at Omega, ay ang siya ring Diyos Ama na nananahan sa aking katawan dahil ang Espiritu Santo ang Diyos Ama ng aking kaluluwa na parating kasama ko, na siyang tumawag sa akin para gawin ang aklat na to para magpahayag patungkol sa Kanya at para magbahagi ng Ebanghelyo sa buong mundo. At ang aklat na to ay kalat na rin sa iba't ibang panig ng mundo. Honestly, narito na tayo sa huling panahon at yung mga propesiya na sinabi ni Jesus kung anong magaganap sa huling panahon ay nagaganap na sa ating panahong pangkasalukuyan. Sinabi ni Jesus na mag-ingat sapagkat marami mga bulaang propeta ang magsusulputan at gagamitin ang kanyang pangalan at marami silang ililigaw ng landas. Honestly, sinabi rin ni Jesus na magkakaroon daw ng gera ang mga bawat nasyon, magkakaroon ng mga lindol, yung mga peste, mga kalamidad at paggutom
sa iba't ibang lugar. Sinabi ni Jesus na ang mga tao ay mas magiging mapagmataas nga, mayabang, mga walang paggalang sa magulang. At sinabi rin ni Jesus na sa panahon na yon, maraming mga taong mas magiging maibigin sa kanilang sarili at sa pera sa halip na mas ibigin nila ang Diyos. Honestly, maraming mga tao ang hindi nila naunawaan ng Espiritu Santo na nananahan sa ating katawan ay ang Diyos na lumikha ng langit at lupa ay siya ring lumikha ng katawan at kaluluwa ng tao, ay ang siyang may hawak ng mundo. Ang Espiritu Santo ay ang Alpha at Omega, ay ang siyang Diyos Ama na parating kasama ni Jesus, na siyang sinabi ni Jesus na ang kanyang mga salita ay hindi nagmula sa kanya, kundi sa Ama na nasa sa kanya. Sinabi ni Jesus na honor God with your body. Honestly, si Jesus, ang kinikilala niya na kanyang Ama at Diyos, na kanyang pinapupurihan at pinaglilingkuran, ay ang Espiritu Santo na nananahan sa kanyang katawan. At bilang isang tinawag ng Espiritu Santo na nagbigay din sa akin ng otoridad para magbahagi ng Ebanghelyo sa buong mundo, para ipahayag ang katotohanan na templo ng Espiritu Santo ang bawat katawan nating mga tao, at ang Espiritu Santo na nananahan sa katawan ni Jesus, na siya ring isang Espiritu na nananahan sa ating katawan, ay ang siyang Diyos may pag-aari ng langit at lupa, na may pag-aari ng katawan at kaluluwa ng bawat tao. At tayong mga tao, hindi natin kayang lukuhin o linlangin ng Espiritu Santo, dahil ang Espiritu Santo ang siyang lumikha sa atin. Siya yung nagbibigay ng buhay sa atin, na siyang gumigising sa atin, kung kaya tayo nabubuhay at umiiral dito sa mundo. Dahil ang presensya ng Espiritu Santo ang siyang buhay, liwanag at katotohanan na siyang pinagmulan ni Jesus, maging ng lahat ng bawat tao. Pero kapag kinalaban mo ang Espiritu Santo, binaboy mo yung kanyang sagradong tahanan, winasak mo yun sa kamunduhan at kalaswaan at sa mga bagay dito sa mundo, ang iyong kaluluwa ay mahihiwalay sa Espiritu Santo gawa ng kasalanan. At kapag ang tao ay hindi nagsisi, hindi nagpakumbaba, hindi nagbalik loob sa Espiritu Santo, ang kaluluwa ng tao, kapag binawi na ng Espiritu Santo, ay mamamatay gawa ng kasalanan. At ang kasalanan ang pumapatay sa katawan at kaluluwa ng tao na naghihiwalay sa Diyos Ama, sa Espiritu Santo. At si Jesus ang siyang daan, buhay, liwanag at katotohanan para muli kang magkaroon ng komunikasyon sa Espiritu Santo na siyang Diyos na may pag-aari ng buhay mo, para patawarin ng Espiritu Santo ang kasalanan mo, at nang sa gayon ang iyong kaluluwa ay maligtas. Honestly, si Jesus ay Mesiya ng Espiritu Santo na siyang ipinahayag ko dito sa aklat na to. Si Jesus ay buktong na anak ng Espiritu Santo, at ang Espiritu Santo na nananahan sa katawan ni Jesus ay nananahan din sa ating katawan, ay ang Diyos na nagbibigay ng buhay sa buong sangkatauhan ay naririto dito sa ating mundo. Ang Espiritu Santo ay ang Diyos Ama na sinasabi ni Jesus na siyang darating na parang magnanakaw. Na sinabi ni Jesus na walang nakakaalam kundi tanging ang Ama lang. Kapag babawiin na ng Espiritu Santo ang buhay natin, ang Espiritu Santo lang ang nakakaalam. Hindi ito nalalaman ng mga anghel, hindi ito nalalaman ni Kristo o nung sino man, kundi tanging ang Espiritu Santo lang ang nakakaalam kung hanggang kailan ang buhay na itinalagay niya sa tao para manatili dito sa mundo. Tayong mga tao ay mga traveler lang dito sa mundo, na binigyan lang ng pasamantalang buhay at panahon ng Espiritu Santo para maglakbay dito sa mundo. Ang Espiritu Santo ay ang Alpha at Omega, na siyang nagsugo kay Jesus, na siyang lumukob kay Birheng Maria, na siya ring nagbibigay ng buhay sa lahat ng mga nilikha ng Diyos. Ang salita ay nagmula sa Diyos at ang Espiritu ay Diyos. Ang Espiritu Santo ay ang Diyos at ang mga aral at salita ni Jesus ay nagmula sa Espiritu Santo. Kaya sinabi ni Jesus
na ako ay nasa Ama at ang Ama ay nasa akin dahil yung katawan ni Jesus ay sagradong tahanan ng Espiritu Santo. Sinabi ni Jesus na hindi ako ang nagpapagaling ng may sakit o bumubuhay ng patay, kundi ang Ama na nasa akin. Ang katawan ni Jesus ay templo ng Espiritu Santo at ang Espiritu Santo at si Jesus ay parating magkasama. Ang bumubuhay ng patay at nagpapagaling ng may sakit ay ang Espiritu Santo mismo na nananahan sa katawan ni Jesus. Ako, bilang isang tinawag ng Espiritu Santo, gusto kong ibahagi sa inyo na walang doktor o gamot na makakapagpagaling sa'yo kung talagang babawiin na ng Espiritu Santo yung buhay na pinahiram sa'yo, mamamatay at mamamatay ang tao. Dahil bawat tao, maging doktor ka man, ang katawan mo, sagradong tahanan din ng Espiritu Santo. At ang nagbibigay ng buhay sa mga doktor, sa mga tituladong tao dito, tulad ng mga pulis, ng mga piloto, o ng kung sino-sino mang tao na nasa matataas ding posisyon na may mga pinag-aralan, ang may hawak ng buhay nyo ay ang Espiritu Santo rin. At ako bilang isang tinawag ng Espiritu Santo, ang mission ko ay hikayatin ng bawat tao na tanggapin ang katotohanan sa mga aral ni Jesus na templo ng Espiritu Santo ang ating katawan at tanging Espiritu Santo lang na nananahan sa ating katawan ang siyang dapat lang nating paglingkuran at kilalanin na ating amang espiritual dahil sapagkat ang Espiritu Santo ang may pag-aari ng ating katawan at kaluluwa. Ang ating kaluluwa ay ang siyang buhay na tinanggap natin sa Espiritu Santo na kawangis ng Diyos. Yun ay espiritu na muling babalik sa espiritu na siyang huhukuman base sa ating mga gawa at pananampalataya. Honestly, ang mga bulaang propeta, ang mga bakla at tomboy, ay mga antikristo na lumalapastangan sa Espiritu Santo. Yung mga tao na nakikiapid, pumapatol sa hindi nila asawa, ang puso nyo nasa panig ng demonyong si Satanas, na lumalapastangan sa Espiritu Santo at dahil doon sa di nyo pagsunod sa kautusan ng Espiritu Santo, mamamarkahan ang kaluluwa ng tao ng demonyo. Gawa ng pride. Ang pride ang siyang marka ng demonyo kung kaya maraming tao ang nagmamataas at nagmamayabang sa Espiritu Santo. Galit ang Espiritu Santo sa pride dahil ito ay mapagmataas at mayabang. Hindi nito tatanggapin ang katotohanan. Katulad ng mga bakla at tomboy, hindi nila tinatanggap ang katotohanan kung anong kasarian sila nilikha ng Diyos, kung anong kasarian sila nilikha ng Espiritu Santo. Bagkus mas pinili nilang mamuhay sa kasinungalingan at pagkunwari. Mga impostor ang mga bakla at tomboy. At hindi nyo sila dapat iduluhin at tularan sapagkat kapag inidolo niya sila at tinularan, magiging kaisa kayo ng demonyo si Satanas na nagmamataas at nagmamayabang sa Espiritu Santo. Magiging alipin kayo ng demonyong si Satanas. Nakakalabanin nyo at lalapastangan ninyo ang Espiritu Santo na siyang Diyos na lumikha sa inyo na may pag-aari ng buhay nating mga tao. Honestly, sinabi ni Jesus, ang sino mang naniniwala sa akin ay naniniwala rin sa Ama na nagsugo sa akin. At sinabi ni Jesus, ang sino mang naniniwala sa akin, ako at ang Ama ay mananahan sa Kanya at magiging kasama Niya. Honestly, hindi ako nabubuhay para sa sarili ko lang. Ang nagbibigay ng buhay sa akin ay ang Espiritu Santo. Ang gumising sa aking kaluluwa para muling ipanganak sa Espiritu ay mismong si Jesus. Yung mga salita niya ang nagbigay sa akin ng kaliliwanagan para makilala ko kung sino ba talaga ako at kung saan ako nagmula at kung bakit ako umiiral dito sa mundo. Mismo ang Espiritu Santo rin ang nagbigay sa akin ng karunungan at kaalaman na kaya ako nabubuhay at umiiral dito sa mundo ay dahil sa presensya niya. Dahil ang Espiritu Santo ang lumikha sa akin bago pa man ako isilang dito sa mundo. Ang Espiritu Santo ang may pag-aari din ng buhay ng mga magulang natin. Dahil yung katawan ng ating magulang dito sa mundo ay sagrado ring tahanan ng Espiritu Santo. At co-travelers lang natin dito sa mundo
ang ating mga magulang, kapatid, tiyahin, tiyuhin, lolo, lola, mga co-travelers lang natin dito sa mundo na binigyan lang din sila ng buhay na pansamantala para umiral dito sa mundo at maglakbay ng pansamantala. Ang buhay ng mga taong nakapaligid sa atin, maging magulang natin, kapatid, asawa, lolo, lola, ay nakasalalay sa kamay ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ang may hawak ng buhay ng bawat tao. At kapag ang isang tao hindi niya sinamba ang Espiritu Santo, kahit pa yan ay magulang mo o kapatid mo, hindi mo sila dapat sundin. Kahit pa asawa mo yan, hindi mo sila dapat sundin dahil ang puso nila ay wala sa panig ng Espiritu Santo. Hindi nila kilala kung sino mismo sila, kung bakit sila umiiral dito sa mundo. Ang dapat mo lang sundin ay mismong si Jesus at ang Espiritu Santo. Dahil traveler ka lang dito sa mundo. Ang may hawak ng buhay mo ay hindi ang mga taong nakapaligid sa iyo, kundi mismo ang Espiritu Santo na siyang Diyos na may pag-aari ng buhay mo na siyang gumigising sa iyo sa araw-araw. Nasasabi nga sa banal na kasulatan, ito sinabi to ni Jesus. Ang sino mang umiibig sa kanyang ama't ina ng higit sa akin, ay hindi karapat-dapat sa akin. Sinabi ni Jesus, ang sino mang umiibig sa kanyang anak, lalaki o babae, sa anak ng babae o lalaki, na higit pa sa akin, ay hindi magiging karapat-dapat sa akin. Ang ibig ipahiwatig dito ni Jesus dahil yung kanyang katawan, templo ng Espiritu Santo at si Jesus, inire-represent niya ang Holy Spirit na siyang kanyang ama na parating niyang kasama. At si Jesus hindi naman siya nagsasalita patungkol sa sarili niya kundi patungkol sa Espiritu Santo. So ang ibig sabihin dito sa sinabi ni Jesus na patungkol sa ang sino mang umiibig sa magulang niya nang higit pa sa akin, ay hindi maging karapat dapat sa akin. Ang ibig ipahiwatig dito ni Jesus, ang sino mang umiibig sa kanyang magulang dito sa lupa nang higit pa sa Espiritu Santo ay hindi magiging karapat dapat para kay Jesus na kilalanin niya na kapatid niya sa Espiritu. Dahil hindi sila kikilalanin ng Espiritu Santo kapag hindi nila sinamba ang Espiritu Santo sa kanilang puso at isipan na siyang amang espiritual nila at amang espiritual ni Jesus. Tayong mga tao, iisa ang pinagmula natin. Ang Espiritu ng Espiritu Santo ang magbubuklod sa atin kaya tayo nabubuhay dito sa mundo. Hindi ang kulay, hindi ang salita, hindi ang kultura ang nagbubuklod sa atin para tayo maging united at magkaroon ng pagkakaisa. Mabubuo lang tayo at magkakaroon tayo ng pagkakaisa kung ang bawat kaluluwa ng bawat tao ay magkakaisa na ang sasambahin lang na nag-iisang amang espiritual at Diyos na nagbibigay ng buhay sa atin ay ang Espiritu Santo. Kapag hindi mo kinilala ang Espiritu Santo na siyang iyong Diyos, Ama, na may pag-aari ng buhay mo, ang puso mo ay nasa panig ng demonyong si Satanas. Hindi ka naniniwala kay Jesus, kaya magiging antikristo ka. At para maging kaisa ka ni Jesus, tanggapin mo ang katotohanan sa puso mo, sa isipan mo, na ang Espiritu Santo ay ang siyang Diyos na lumikha sa iyo na may pag-aari ng buhay mo. Honestly, si Jesus, nung siya ipinako sa krus, sinabi niya na mabubuhay siyang muli sa ikatlong araw. Honestly, ang bumuhay kay Jesus noong ikatlong araw ay mismong ang Espiritu Santo na parating kasama ni Jesus. Hindi si Jesus ang bumuhay sa kanyang sarili, kundi ang Espiritu Santo na siyang Diyos Ama na parating kasama ni Jesus. Sinabi ni Jesus na sa aking pag-alis, iiwan ko sa inyo ang Espiritu Santo na siyang tutulong sa inyo at magpapaalala ng lahat ng mga itinuro ko sa inyo. Yung Espiritu Santo na nananahan sa katawan ni Jesus ay siya ring iisang Espiritu na nananahan sa katawan ng bawat tao. Ay ang Diyos Ama. At ang Diyos Ama ay narito na sa ating mundo dahil siya yung may hawak ng ating buhay. Ang Espiritu Santo ang Alpha at Omega. At kapag kinalaban mo ang Espiritu Santo,
ang kaluluwa mo ay mapupunta sa kadiliman. Para maligtas ang kaluluwa mo, na huwag mamatay, gawa ng kasalanan, kailangan mong magsisi, tumalikod sa paggawa ng masama at magbalik loob sa Espiritu Santo. At tanging ang Espiritu Santo lang ang dapat mong kilalanin na iyong amang espiritual at Diyos na dapat mong papurihan, sambahin at paglingkuran para maging kaisa ka ni Jesus sa totoong iglesia ng Diyos. Honestly, maraming mga bulaang propeta dito sa mundo ang nangahas mangaral ng salita ng Diyos pero hindi nila tinanggap ang Espiritu Santo kay Jesus at hindi din nila nakilala ang sarili nila kung sino ang totoong amang espiritual ng kanilang kaluluwa. Maraming mga tao ang tumatawag sa Diyos, itinataas nila ang pangalan ni Jesus pero hindi nila nakikilala kung sino ba talaga si Jesus at kung sino yung Diyos Ama na nagsugo kay Jesus na siyang Ama ni Jesus. At dahil tinawag ako ng Espiritu Santo na maging tagapagsalita ni Jesus para magpahayag ng katotohanan na si Jesus ay Mesiya ng Espiritu Santo, bugtong na anak ng Espiritu Santo, ang Espiritu Santo na nasa aking katawan ay ang Diyos Ama na aking pinaglilingkuran, na kinikilala kong aking amang espiritual na parati kong kasama na nagbibigay ng buhay sa akin. At sinabi nga ni Jesus, na sa huling panahon, mahahayag mo na yung mabuting balita patungkol sa kaharian ng Diyos Ama at yun na yung katapusan. Honestly, ang mga bakla at tomboy, hindi kayo magiging kabahagi ni Jesus na maging kaisa sa totoong iglesia ng Diyos dahil ang puso nyo ay wala sa panig ng Espiritu Santo, kundi nasa panig ng demonyong si Satanas na nagmamataas at nagmamayabang sa Espiritu Santo. Na mas pinili nyong kalabanin ang katotohanan, kalabanin nyo ang Espiritu Santo, at pinili nyo na mamuhay sa kasinungalingan at pagkukunwari para magpasakop sa demonyong si Satanas na siyang nanlilinlang sa mga tao para lapastanganin ng Espiritu Santo. Honestly, narito na tayo sa huling panahon. Ang Espiritu Santo ang may hawak ng buhay natin. Itong nagdaang COVID-19, honestly, babala na yan ng Espiritu Santo sa mga tao na kailangan ng magbago ang tao. Kailangan ng tumalikod sa paggawa ng masama at magbalik loob sa Kanya. Pero hindi ito nakikita ng mga tao dahil hindi naman ipinapanganak muli ang kaluluwa ng mga tao pa, kaya maraming mga tao ang tulog ang kanilang diwa at patay ang kanilang buhay spiritual na hindi nila nakikilala na ang totoong Diyos at ang mga spiritual ng kanilang kaluluwa ay ang Espiritu Santo na nanahan sa kanilang katawan. Ang mission ko ay gisingin ang mga kaluluwa na naliligaw ng landas at natutulog, na hindi nila nakikita ang katotohanan na templo ng Espiritu Santo ang kanilang katawan at ang Espiritu Santo ay ang Diyos na may pag-aari ng katawan at kaluluwa nating mga tao ay ang Alpha at Omega. Siya yung simula at katapusan. Kaya ang buhay ng tao may simula at katapusan dahil ang Espiritu Santo ang may hawak ng buhay ng ating mga tao. Siya yung may hawak ng simula at ng katapusan kung hanggang saan tayo mananatili, hanggang kailan tayo mananatili dito sa mundo bilang tao. Ang tao ay hindi iiral dito sa mundo kapag wala ng espiritu ang katawan ng tao. Kaya tayo nabubuhay, tumiiral dito sa mundo ay dahil sa presensya ng Espiritu Santo, hindi dahil sa mga bagay na nakikita natin ng ating mata. Nasasaad nga sa banal na kasulatan, do not love the world or anything that belongs to the world, for the love of God is not in them. Honestly, hindi ang mga material na bagay, hindi ang pera, hindi ang bahay, hindi ang kotse, alahas, mga bag o kung ano-ano pang mga material na bagay na nakikita ng mata ang magbibigay sa atin ng totoong kasiyahan, kalayan at kapayapaan, kundi mismong ang Espiritu Santo lang. Dahil kapag nagsisi ka, tumalikod ka sa paggawa ng kasalanan, masama, laban sa Espiritu Santo, patatawarin ng Espiritu Santo ang iyong kasalanan. At kapag inibig mo ang Espiritu Santo ng higit sa lahat, pababanalin ng Espiritu Santo ang iyong kaluluwa at kikilalanin ka ng Espiritu Santo na anak niya. So bago ka ng nilalang ng Diyos. Hindi mga material na bagay ang iyong iibigin, kundi mismo ang Espiritu Santo na nanahan sa iyong katawan dahil ang Espiritu Santo ang siyang
Diyos na makapangyarihan na lumikha sa'yo ang nagbibigay ng buhay sa'yo at hindi ang mga bagay dito sa mundo. Kaya nasasaad din sa banal na kasulatan, what is the benefit of gaining the richness from this world if it will causes you to lose your soul? Kasi tayong mga tao, hindi tayo makakapaglikha ng sarili nating kaluluwa at kahit gaano pa karami ng pera mo dito sa mundo, yung pera mo walang value. Hindi yan makakabili ng kaluluwa para pahabain pa ang buhay mo dito sa mundo. Ang Espiritu Santo ang nagbibigay ng buhay sa atin, ang may hawak ng buhay natin. Kahit pa sabihin mo na gusto pang mabuhay ng 100 taon, kung ngayong gabi binawi na ng Holy Spirit ang kaluluwa sa katawan mo, hindi ka na gigising pa kinabukasan dahil wala ng espiritu ang katawan mo. Patay ka na dahil yung katawan na walang espiritu ay patay. Honestly, ito yung isang maganda ring naalala ko sa turo ni Jesus, yung patungkol doon sa lalaki na gusto pa niyang magtayo ng bagong kamalig dahil wala daw siyang mapaglagyan ng kanyang mga ani. Meron siya. Sinabi ng Panginoon, hangal. Dahil nga babawiin na ng Holy Spirit yung kaluluwa doon sa tao na yon, so yung tao na yon, hindi na niya makikita pa yung kanyang mga ipapatayo. Dahil yung papatayo niyang yon, maiiwan niya yon. Dahil pag namatay na siya, wala ng kaluluwa ang kanyang katawan, hindi na siya makakatayo. Kaya sinabi ng Panginoon, hangal, ngayong gabi tatanggalin ko ng iyong espiritu sa iyong katawan at mamamatay ka nga. So gayon ang nangyari doon sa lalaking hangal na mas inibig niya yung mga bagay dito sa mundo. Hindi niya naunawaan ang Espiritu Santo ang may hawak ng buhay niya. Ang mission ko ay gisingin ang bawat kaluluwa ng bawat tao para linangin ang kaluluwa nyo na mag-grow spiritually, na makita nyo ang katotohanan kung bakit tayo umiiral at nabubuhay dito sa mundo ay dahil sa presensya ng Espiritu Santo na nanaan sa ating katawan. Ang Espiritu Santo ay ang Diyos Ama na nagsugo kay Jesus ay narito sa ating mundo, ay ang siyang nagbibigay ng buhay sa ating mga tao. Kaya tayo nabubuhay at umiiral dito sa mundo. At kailangan na ng mga tao na magsisi at magbalik loob sa Espiritu Santo para ang kasalanan ay malupig. Hanggat ang kasalanan ay hindi nalulupig, itong mga nagaganap ng mga natural disasters sa iba't ibang lugar, more pa ang darating na daranasan ng mga tao. Yung mga nararanasang mga sobrang init, tulad sa Amerika, sa iba't ibang lugar, sa ibang parte din ng Europe, dumadana sila ng sobrang init, ay ang mga tornadoes, mga storm, yung wildfires sa Amerika, honestly, mga parusa na yan ng Holy Spirit sa mga tao para gisingin ang kaluluwa ng tao na magbalik loob na sa Kanya. Yung unang atake ng Holy Spirit na parusa niya sa mga tao ay yung COVID-19. Buong mundo nagsuffer sa parusa ng Holy Spirit diyan sa sakit na yan, yung COVID-19. Maraming tayong mga mahal sa buhay ang lumisan na dito sa mundo dahil binawi na ng Holy Spirit honestly ang kaluluwa sa katawan nila. Kaya sila namatay at lumisan dito sa mundo. Yung kanilang kaluluwa, bumalik na sa Espiritu Santo. Kapag bumalik na ang kaluluwa mo sa Espiritu Santo, huhukuman ka na ng Espiritu Santo kapag Espiritu ka na. Dito sa lupa, ang mission ko, dahil tinawag ako ng Espiritu Santo na magpahayag patungkol sa Kanya, ipakilala na siya lang yung nag-iisang amang espiritual at Diyos na nagsugo kay Jesus, ang Diyos na makapangyarihan na may pag-aari ng buhay nating mga tao. Ang mission ko ay gisingin ang mga kaluluwang natutulog. Natanggapin niyo ang katotohanan sa mga aral ni Jesus na templo ng Espiritu Santo ang katawan niyo at ang Espiritu Santo ang may hawak ng buhay niyo. Hindi nyo dapat idolihin yung mga bulaang propeta dito, tulad ng mga pare, hindi nyo dapat silang tawaging father. Dahil ang totoong nag-iisang father lang na amang espiritual, ay ang Espiritu Santo na nan sa ating katawan, hindi ang mga pare. Kaya nasasaad din sa banal na kasulatan,
I think sa Matthew 23 verse 9, nasasaad dito, do not call anyone father here on earth, for there is only one Father and He is in heaven. Ang ibig ipahiwatig sa talata na to, huwag niyong tatawagin ng sino mang tao dito sa mundo na siyang inyong amang espiritual, dahil isa lang ang amang espiritual at iyon ay ang Diyos Ama, ang Espiritu Santo na siyang nasa langit, na siyang kasama ni Jesus. Honestly, si Jesus ay Espiritu, at ang Espiritu ay Diyos. Si Jesus ay ang Espiritu na bugtong na anak ng Espiritu Santo, na sinugo ng Espiritu Santo, na nagkatawang tao lamang sa katawan ni Birheng Maria para maging liwanag, buhay, at daan para ang ating kaluluwa ay muling ipanak sa Espiritu at maging kaisa tayo ni Jesus sa totoong iglesia ng Diyos. Ng Espiritu Santo lang ang tanging kinikilala na amang espiritual na dapat sambahin, papurihan at paglingkuran. Narito na tayo sa huling panahon. Ang Espiritu Santo ay narito sa ating mundo. Siyang may hawak ng buhay natin. Siyang nagbibigay ng buhay natin, ng buhay sa ating mga tao. At gawa ng kasalanan, itong mundo na to ay namuhay sa kadiliman. Ngayon, yung mga nagaganap na mga kalamidad sa iba't ibang lugar, is ang Holy Spirit is doing His work. Gusto ng Holy Spirit na lupigin ang kasalanan at ang kasamaan ng Judas na si Satanas, na siyang nanlilinlang sa mga tao para lapastanganin ng Espiritu Santo at alipinin ni Satanas ang mga tao na maging alipin niya, na maging kaisa niya, nakalabanin din ang Espiritu Santo. Honestly, ang mga bakla at tomboy ay mga antikristo kayo. Hindi kayo maliligtas ng pride ninyo. Gawa ng pride ninyo dahil ang marka ng demonyo, kinalaban nyo ang Espiritu Santo, hindi kayo maliligtas. Kasuklam-suklam at walang kapatawaran sa Espiritu Santo ang pumatol ka sa kapwa mo lalaki o kapwa mo babae. At wala yang kapatawaran. Kaya hinihikayat ko ang mga bakla tomboy na magpakatotoo na kayo sa sarili nyo, na tanggapin nyo kung anong totoo nyong kasarian. Huwag nyong kalabanin ng Espiritu Santo na siyang Diyos na may pag-aari ng buhay nyo, dahil hindi nyo kayang talunin ang Espiritu Santo na siyang Diyos na lumikha sa inyo. Mamamatay ang inyong katawan at kaluluwa gawa ng kasalanan na ginawa nyo laban sa Espiritu Santo. Maraming salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa muli. Bye! Thank you!